Mystic Island, at The Healing Island. Ito ang madalas na itawag sa Siquijor. Gusto rin kasi naming matry yung kultura or yung healing tradition na meron dito sa Siquijor. Dahil dito sa Siquijor, ang nakagisnan, tradisyonal na paraan ng panggagamot. This is rooted po sa kultura talaga po nila. Kung kulang sa tiwala, kulang ka sa lakas. Parte na ng kultura nating mga Pinoy ang tradisyonal na paraan ng panggagamot. Sa Siquijor, napanatili ang tradisyong ito. Kaya naman, ang ilang mga turista, ito ang dinarayo. Kung anong sakit, saan nanggaling, stress, binat, or ginagawa ng tao, yon malalaman namin pag diagnose. Ano namin kung kinukulang ba siya or na-stress lang. Kung walang findings ang doktor, kaya kami magpatuloy sa paggamot sa pasyente hanggang magaling. Isa sa mga nagpapatuloy ng tradisyong ito, si Anesita Ponce o mas kilala bilang Auntie Annie. Nag-start ako ng healer, 13 years old. Kung papa, akong mama, mananambal. Kami, family, is manggagamot na, mananambal. Mananambal ang tawag sa mga traditional healer. Mananambal is tumulong sa mga tao na may sakit, na hindi makuha sa doktor. Trinay ko yung tuob. Lalagyan ka na lang ng kumot tapos merong mga parang usok. Balay pahauli ang tawag sa lugar kung saan ginagawa ang paggagamot. Ang Visayang term na balay ay nangangahulugang bahay at ang pahauli na ang ibig sabihin naman ay to recover. Folk healing practices ay nanggagaling sa mga practices or beliefs ng mga traditional healers. They use objects para mawala yung sakit. Magiging benefit nito would be some of those materials na ginagamit nila are ingredients sa mga traditional medicines that are available and napag-aralan na po. Dito sa Siquijor, maraming mananambal, manggagamot, maraming gamot na makukuha dito sa Siquijor. Ang tuob o steam inhalation, pinaniniwala ang makapagtataboy ng mga sakit na dala ng masamang espiritu. May nilagay silang oil dito sa may parang pulso ko and dito sa may parang leeg ko tapos dito sa may batok ko. Nag-start na si Auntie Annie, yung healer na parang may binubulong siya tapos meron siyang mga pausok. Inilalagay ang steam o usok sa ilalim ng upuan ng taong susubok nito. Ang gamit namin is pausok. May langis kami, pinapainom ng kunti ng langis, pinapausukan. Ang inilalagay sa baga nito ay mga halamang gamot na galing pa raw sa bundok ng Bandilaan. During nung tuob or yung process, parang medyo kinakabahan ako kasi syempre first time ko siyang ma-experience. Pero after that, feeling ko parang natanggal yung mga bad vibes or yung mga stress sa nararamdaman ko that time. Kapag nag-i-inhale tayo ng steam, it can actually help clear out sinuses natin. No? And may mga anecdotal na mga cases na it can actually help them relieve yung mga symptoms nila sa ubo. No? So, there are some benefits to it. No? Hindi niya completely nawawala yung disease na nagkukos ng sintomas. Bukod sa tuob, ginagawa rin dito ang bolo-bolo. Paniniwala nila, makikita rito kung may iniindang sakit ang isang tao. Gamit ang baso na may lamang tubig at bato, hihipan ito gamit ang bamboo straw. Gagawin ito palibot sa buong katawan ng pasyente. Pakuha sa mga kung anong nalaman sa katawan, tulad yung nausugan, yung ganyan, kung may bato-bato, yung mga may insekto, bulo-bulo, tapos
mapasok sa baso, makikita mo kung kinulam ka, barang, or nausog, yung ganyan. Gusto rin kasi naming matry yung kultura or yung healing tradition na meron dito sa Siquijor. Matapos ang proseso, titingnan ng mananambal kung lalabo ang tubig. Gusto ko lang siyang i-test yung accuracy ng resulta. Kasi alam ko naman na may sakit ako, may nararamdaman ako that time. So, tinest lang namin, pinauno ko yung friends ko, so wala siyang nararamdaman, clear. And then nung sa akin na, Bolo-bolo ang tawag sa proseso ng pag-ihip ng hangin sa tubig. Ang bolo ay nangangahulugang bula. Paniniwala nila rito na aalis daw ang masamang elemento o sakit na nararamdaman ng isang tao. Paalala ng eksperto, ingat-ingat sa paggawa nito. Aring posibleng danger lang is choking, ma-choke yung ating healer. No? Another is sanitation ng tubig. Importante na bantayan natin, no? Or at least yung mga ginagamit na materials, especially kapag yung healer natin ay nagagawa ng ritual. No? Paniniwala nila, makikita sa kalidad ng tubig kung may sakit ang isang pasyente. gusto ko lang siyang i-test yung accuracy ng resulta. Kasi alam ko naman na may sakit ako, may nararamdaman ako that time. Pinauno ko yung friends ko, so wala siyang nararamdaman, clear. And then nung sa akin na may labo or may dumi, tinest ko lang talaga yung bolo-bolo kung talagang makukuha niya na may sakit ako. Which is yun nga, nakuha niya. Matapos ang proseso ng bolo-bolo, makikitang lumabo ang tubig na nasa baso. Lambog, biro nga. Lambog nga rin siya. Oo. Kasi murain magod siya. Masik murain. Wala kasing mawawala eh. Parang hindi siya kapalit ng pagpunta sa ospital, 'di ba? Hindi naman natin 'yun i-encourage na gawin. Pero let's say pumunta ka na sa ospital, wala silang nagawa, walang masama, walang mawawala kung tatry lang din natin, 'di ba, yung bolo-bolo. Sa Siquijor, pwede ring makapamili ng mga pasalubong na halamang gamot. Ito ang Lapution. Gaya ng gayuma na bukod sa love attraction, makakapag-attract at makakapagpaunlad ng negosyo. Kung sa business, ipapahid lang sa lamisa, tapos first customer, yung first niyang bayad, papahiran mo, yun, tapos yung pera niya itabi mo na. At haplas o healing oil na nagagamit para sa sakit sa balat, tiyan at kasukasuan. Para sa mga mananambal ng Siquijor, wala naman daw mawawala kung maniniwala. Marami namang na gumaling, nagpapasalamat sa kahit andun sila sa ibang bansa, nagpatulong. Paalala ng eksperto, mainam pa rin na may gabay ng mga doktor. Yung mga beliefs, yung mga ginagawa din nila, minsan wala pa pong evidence sa mga kasanayan or sa mga studies na ginagawa from the medical field. Kaya importante yung pag-aaral ng mga beliefs na ito para malaman ang mga benefits na makukuha from this. Even if nagsusubscribe tayo sa mga ganitong beliefs, kailangan pa rin nating may kaakibat na gabay ng mga medical professionals para po ma-holistic yung treatment na marireceive natin. Tayong mga Pinoy may kanya-kanyang tradisyon at paniniwala. Pero ang mahalaga, basta kalusugan at kaligtasan ng nakataya, siguraduhing may gabay ng espesyalista. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.